guys, sa video na ito ay nakikita nyo kung paano mag-import ng CSV file doon sa my SQL na database or sa PHPMyAdmin. So, una, gagamitin natin tong table na customers dito sa W3 Schools as the dataset. So, i-copy natin. Then, gagawa tayo ng Excel file. Paste natin. Highlight to. Yan. Pag paste na natin sa Excel file yung nakuha nating datasets dun sa W3 Schools, ay pwede na natin siyang i-save as isi-save as natin siya as CSV UTF-8. Ito. Save. Pagtapos niyan, pwede na tayong pumunta dun sa my PHPMyAdmin para gumawa ng database. So, database name natin ay import. Okay. Once na may database na kayo, pwede na siya ng import as a CSV file. So, open natin yon. Stop. Importing. Buksan. Change name natin siya as change name muna natin siya. Pagkatan natin yung name niya ng customers. Yan. Customers. Doon, pwede na. So, this file. Next up, yung folder name natin. And open. Tapos, wag niyong kakalimutan na i-check tong nasa taas. Yung the first line of the file contains table column names. Ang ibig sabihin niyan ay pag inopen yung file natin, yan. Sa meaning nun ay ini. So, ang meaning nun ay, itong first row na to, yan yung magiging column name. So, hindi niya i-read as data. Hindi siya mag-read as input. So, tingnan natin yun. Yan. Yan. Check. Format CSV. Tapos, naka UTF-8. Import natin. Then, success. So, ito yung sinasabi ko. Kung pansinin nyo, yung customer ID, hindi niya niread as data. Kundi, ginawa niyang column name. Lahat yan. Customer ID, customer name, contact address, lahat-lahat. Ngayon, sa tingnan natin sa structure niya, pansin nyo, naka-varchar yung customer ID. So, pwede natin siyang palitan as integer. So,
integer na siya. Tapos, gagawin natin siyang primary key. Tapos, sa isa naman is sa categories. So, ganun din. Copy paste yung dataset. Paste natin. Save as ulit natin sa importing. Tapos file name natin siya ay category. Ay, mali. Dapat save as natin siya na CSV UTF-8. So, importing category 1. Yan. Save. Tapos balik tayo sa database. Import. Choose file. Category 1. Open. CSV UTF-8. CSV. Then, first, mag-import na tayo. Yun, wala siyang error, meaning smooth ang ating ginagawa. So, sa category 1, ganun din, yung hindi niya sinet as a data, yung mga nasa taas ng sa column 1 or sa row 1, hindi niya sinet as a data, kundi naging column name. So, tingnan natin ulit structure, yung category ID, palitan ulit natin ng integer. Save. Then, gawin natin as a primary key. So, bakit natin ina-export as a CSV UTF-8? Sa karamihan kasi na binibigay na dataset is meron siyang mga ganito, slashes, commas, then sa may scenario pa na may spaces dun sa mga dulo tulad niyan. So pag sinave mo siya as UTF, ini-ignore niya lahat yon. So pag sinave mo siya, then may mga backslashes siya, tsaka commas, kino-consider niya yon as mga data. So, pag iba kasi, pag may mga column, tapos in-export mo dun sa database mo, mabababa yung data mo, parang magkaka-error ka, magkaka-problema ka pa. Thank you for watching!